Mga kaibigan, isa na naman pong magandang tanghali, magandang umaga, magandang gabi, magandang hapon po sa inyong lahat, saan man po kayo naroon sa oras na ito, ano man po ang inyong ginagawa, at kayo po ay biglang napunta dito sa aking YouTube channel. Nais ko po kayong batiin ng isang masayang araw, masayang gabi po sa inyong lahat. Ang araw pong ito ay isa naman pong araw ng pagpapala ng ating Diyos dahil magpapatuloy po tayo sa pagbabasa ng kanyang salita. Ibig sabihin, tayo po ay ginising ng Panginoon ngayong araw at handa na naman po tayo dahil binigyan na naman po tayo ng kalakasan ng ating Diyos. Ganyan po kabuti ang ating Panginoon sa ating mga buhay. Basta hilingin lang po natin sa Diyos ang kalakasan dahil meron po tayong ginagawa. Ano po? At syempre, higit sa lahat, siya po yung una sa ating mga buhay. Nawa po ay nasa mabuting kalagayan lamang po kayo mga kaibigan. Alam naman po natin na ang panahon ngayon ay pabago-bago, paiba-iba. Meron po tayong mga kababayan na sinalanta ng mga baha, ng mga landslide, ano po. Talaga pong galit na ang ating Panginoon dahil meron po siyang ginagawa. At yan po ay paalala sa ating lahat na tayo po ay talagang manumbalik na sa ating Diyos. At ngayong oras nga po mga kaibigan, ay inihiling ko na naman po sa inyo na samahan niyo po ako muli sa pagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Tayo po kahapon ay natapos sa Exodo 27 at marami pong itinuro, tinalakay ang Exodo chapter 19 ba? Tayo nagsimula hanggang 27. Napakabuti po ng ating Diyos dahil dito po natin nakikita yung kanyang mga himala, yung kanyang galit din, siyempre, at lahat po ng kanyang mga patakaran. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, mga kababayan ko, simulan na po natin uli ang pagbabasa ng salita ng Panginoon dito po sa Exodo chapter 28. At ang title po nito, ang kasuotan ng mga saserdote. Ipatawag mo ang kapatid mong si Aaron at ang mga anak niyang sina Nadab, Abyo, Eleazar at Itamar. Ibukod mo sila sa karamihan ng mga Israelita upang maglingkod sa akin bilang mga saserdote. Ipagpagawa mo si Aaron ng kasuotang angkop sa kanyang gawain para magmukhang kagalang-galang at magandang tingnan. Ang mga kasuotang ito ang ipagawa mo sa mga taong bigyan ka ng kaalaman sa paggawa nito. Kailangan ito ni Aaron sa paglilingkod sa akin bilang saserdote. Ito ang kasuotang ipapagawa mo sa pictorial, ephod, abito. Teka po ha, nilipad po ang ating Bible. Sana ba yun? Ito ang kasuotang ipagawa mo sa pictorial, ephod, abito, binordahang tunika, turbante at pamigkis. Ipagpagawa mo ng saradong kasuotan si Aaron at ang mga anak niyang lalaki upang magamit nila sa paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Ang mga kasuotang ipagagawa mo ay gagamitan ng ginto, lanang asol, morado at pula, at 7 sinulid, at pinong sinulid na lino. Ang ephod. Ang ephod ay yayariin sa ginto, lanang asol, morado at pula, at hinabing pinong lino. At bubordahan ng maganda, palalagyan mo ito ng 2 tirante na siyang magdudugtong sa harap at likod. Kakabitan ito ng pamigkis na yari din sa ginto, tanang asol, morado at pula, at hinabing pinong lino. Kumuha ka ng 2 batong kornalina at ipaukit mo roon ang pangalan ng 12 lipi ni Israel, 6 sa bawat bato ayon sa pagkakasunod ng kanilang kapanganakan. Ipagawa mo ito ng mahusay na platiro at grabador at paliligiran ng inggasting ginto
Ikakabit ito sa tirante ng ephod bilang tagapagpaalala sa 12 lipi ni Israel. Sa ganitong paraan, dadalhin ni Aaron sa kanyang mga balikat ang mga pangalan ng 12 lipi ni Israel upang ito'y maalala ni Yahweh. Magpapagawa ka rin ng 2 pang-inggasting ginto at 2 lubid na ginto na ikabit mo sa 2 inggaste. Yun pong lipi ni Israel, ayun po yung mga anak ni Jacob. 12 po yan lahat. Ang pictorial, gagawa ka rin ng pictorial na gagamitin ng saserdote sa pag-alam ng kalooban ni Yahweh. Bubordahan ito ng maganda tulad ng ephod. Ang gagamitin dito ay ginto, lanang asol, murado at pula, at pinong lino. Ito'y gagawin ninyong parisukat, 9 pulgada ang lapad at ang haba at magkakataklob. Lalagyan ito ng 4 na hilera ng mga mamahaling bato. Ang unang hilera ay ruby, topasyo, at karbungko. Ang pangalawang hilera ay esmeralda, sapiro, at brilyante. Ang pangatlo ay jacinto, agata, at ametista. Ang pang-apat na may berilo, cornalina, at haspe. Ang mga ito'y ilalagay sa inggasting ginto. Lahat-lahat ay 12 mamahaling bato ang gagamitin sa bawat isa'y nakaukit ang pangalan ng isang lipi ng Israel. Gumawa ka ng 2 maliliit na lubid na ginto at ikakabit sa pictorial. Kabitan mo ito ng 2 argulyang ginto sa mga sulok sa itaas at dito itatali ang 2 lubid na ginto. Ang kabilang dulo ng mga ito ay ikakabit naman sa 2 inggaste na nasa tirante ng ephod. Sa gawing harapan, kabitan mo rin ang tigisang argulyang ginto sa magkabilang sulok sa ibaba. Sa bandang loob, malapit sa ephod, gumawa ka ng 2 pang argulyang ginto. Ikabit mo ito sa tirante ng ephod sa harapan sa tabi ng dugtungan sa gawing itaas ng pamigis. Ang argulya ng pictorial at ang argulya ng ephod ay pagkabitin ng lubid na asol para huwag magkahiwalay. Kaya pagpasok ni Aaron sa dakong banal na suot ang pictorial, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang pangalan ng mga lipi ng Israel para sila'y maalala ni Yahweh. Ilalagay naman sa pictorial ang Urim at Tumim upang ito'y nasa tapat din ng puso ni Aaron. Pagharap niya kay Yahweh, tuwing siya haharap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pag-alam ng kalooban ko para sa Israel. Excuse po. Ang iba pang kasuotan ng saserdote. Lanang asol ang ipagagawa mong barong, kasuso ng ephod. Lalagyan ito ng butas sa suotan ng ulo at lalagyan ng tutok ang paligid ng butas tulad ng karaniwang baro para hindi matastas. Gagawa ka ng palawit na parang bunga ng granada na yari sa lanang asol, murado at pula at ikakabit mo sa laylayan. Pagkatapos, lalagyan mo ng kampanilya ang pagitan ng mga palawit. Ang magiging ayos nito ay isang hilera ng magkasalit na kampanilya at palawit sa buong laylayan. Ito'y isusuot ni Aaron tuwing gaganap sa tungkulin bilang saserdote upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing siya'y pupunta at aalis sa harapan ni Yahweh. Sa gayon, hindi siya mamamatay. Gagawa ka rin ng isang palamuting ginto na may sulat na ganito: Nakatalaga kay Yahweh. Itatali mo ito ng asol na lubid sa turbante sa tapat ng noo ni Aaron. Siya ang magdadala ng anumang pagkukulang ng mga Israelita sa kanilang paghahandog kay Yahweh. Sa gayoy, magiging kalugod-lugod sa kanya
ang kanilang mga handog. Ipagpagawa mo rin si Aaron ng abeto at turbanteng yari sa pinong lino at pamigkis na bubordahan ng maganda. Ang mga anak naman ni Aaron ay ipagpagawa mo ng abito, pamigkis at karaniwang turbante para sila'y maging kagalang-galang at magandang tignan. Ipasuot mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki. Papahiran mo sila ng langis, itatalaga at ilalaan sa paglilingkod sa akin bilang mga saserdote. Ipagpapagawa mo rin sila ng salawal na hanggang hita para hindi makitaan. Si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ay magsusuot nito pagpunta sa tabernakulo o paglapit sa altar sa dakong banal. Para hindi magkasala at nang hindi sila mamatay, ito ay panatilihing tuntunin para kay Aaron at sa kanyang kaapo-apuhan. Chapter 29. Ang pagtatalaga kina Aaron, ganito ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak na lalaki bilang mga saserdote. Kumuha ka ng isang turete at 2 tupang lalaki na walang kapintasan. Kumuha ka rin ng tinapay na walang libadura, bibingkang walang paalsa at minasa sa langis, at biskwit na wala ring libadura at pinahira ng langis. Lahat ng ito ay kailangan yari sa pinakamainam na harinang trigo. Ilagay mo ito sa isang basket at ihandog sa akin, kasama ng turete at ng 2 tupang lalaki. Si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki ay isama mo sa pintuan ng tabernakulo at paliguan mo roon. Isuot mo sa kanya ang abito, ang barong, kasusun ng ephod, ang ephod at ang pictorial, saka itali ang pamigkis. Isuot mo kay Aaron ang turbante at itali rito ang plakang kinasusulatan ng pagtatalaga. Pagkatapos, pahiran mo ng langis na pantalaga ang kanyang ulo bilang pagtatalaga sa kanya. Isunod mo naman ang kanyang mga anak. Suotan mo sila ng abito, talian ng pamigis ang bewang at suotan ng turbante. Sa gayon, magiging saserdote sila sa bisa ng aking utos. Ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. Dalhin mo sa harap ng tabernakulo ang turete at sabihin mo kay Aaron at sa kanyang mga anak na ipatong sa ulo nito ang kanilang mga kamay. Sa gayong ayos, patayin mo ang turete sa harapan ni Yahweh na sa may pintuan ng tabernakulo. Sahurin mo ang dugo nito at sa pamagitan ng iyong daliri, pahiram ng dugo ang mga sungay ng altar. Ang matitirang dugo ay ibuhos mo sa paanan ng altar. Pagkatapos, kunin mo ang taba ng mga laman loob, ang taba ng atay at 2 bato, kasama ng taba nito at susunugin ninyo sa altar bilang handog. Ang balat, ang karne at ang laman loob ay susunugin sa labas ng kampo sapagkat ito'y handog para sa kasalanan. Kunin mo ang isa sa 2 tupa at ipatong sa ulo nito ang kamay ni Aaron at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa, sahurin mo ang dugo at iwisik sa mga gilid ng altar. Pagkatapos, katayin mo ang tupa, linisin ang laman loob pati ang mga paa, ipatong mo sa ibang bahagi nito at sa ulo. Sa gayong ayos, sunugin mo sa altar upang ang mga usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Kunin mo ang isa pang tupa at ipatong din sa ulo nito ang At ipatong din, ano po ditong sabi niya? At ipatong din sa ulo nito ang hirap nitong nagdidikit po ang ating Bible. Ang kamay ni Aaron, yun, kamay pala ni Aaron, at ng kanyang mga anak. Patayin mo ang tupa at sahurin ang dugo. Pahiran mo nito ang lambi ng kanan nilang tainga at ang hinlalaki ng kanang kamay at paa. Ang dugong matitira ay iwisik mo sa lahat ng bahagi ng altar. Kumuha ka ng kaunting dugo sa altar at kaunting langis. Iwisik mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak, pati sa kanilang kasuotan. Sa ganitong paraan, siya ay kanyang mga
Sa ganitong paraan, siya at ang kanyang mga anak, pati ang kanilang kasuotan, ay mata talaga kay Yahweh. Kunin mo ang taba ng tupa, ang taba sa buntot, ang tabang nakabalot sa laman loob, ang mga taba ng atay, ang 2 bato, kasama ang taba at ang kanang hita, sapagkat ang tupang ito'y handog sa pagtatalaga. Kumuha ka ng isang tinapay at isang bibingka na parehong walang libadura at niluto sa langis. Kumuha ka rin ng isang biskwit na wala ring libadura sa basket na nasa harapan ni Yahweh. Lahat ng ito'y pahawakan mo kay Aaron at sa kanyang mga anak upang ialay nila kay Yahweh. Pagkatapos, kunin mo ito sa kanila at sunugin sa altar sa ibabaw ng handog ng sinusunog upang magbigay ng mabangong samyo sa akin. Kunin mo ang bandang dibdib ng tupang ginamit sa pagtalaga kay Aaron at ialay mo kay Yahweh. Ito naman ang magiging kaparte mo. Ialay mo nga ang dibdib pati ang hitang nauukol kay Aaron at sa kanyang mga anak, at mula roon ang mga nabanggit na bahagi ng hayop na ihandog ay mauwi kay Aaron at sa kanyang mga anak bilang kaloob ng mga Israelita. Ang mga bahaging nabanggit ay para sa mga saserdote, alaala ng mga Israelita mula sa kanilang handog ng pangkapayapaan. Ito'y handog nila kay Yahweh. Pagkamatay ni Aaron, ang sagrado niyang kasuotan ay ibibigay sa kanyang mga anak at kanila namang isusuot sa pagpapahid sa kanila ng langis at pagtatalaga, tulad ng ginawa sa kanilang ama. 7 araw na isusuot ito ang sinumang hahalili kay Aaron pagpasok niya sa tabernakulo. Kunin mo ang tupang ginamit sa pagtatalaga at ilaga mo ito sa isang lugar na sagrado. Ipakain mo ito kay Aaron at sa kanyang mga anak kasama ng tinapay na nasa basket doon sa pintuan ng tabernakulo. Kakainin nila ang inihandog para sa kasalanan ng sila'y italaga. Mga saserdote lamang ang kakain nito sapagkat ito'y sagrado. Kung hindi maubos ang tupa o ang tinapay, sunugin ito kinaumagahan at huwag kakanin sapagkat ito'y sagrado. Sundin mong lahat ang iniutos sa iyo tungkol sa pagtatalaga kay Aaron at sa kanyang mga anak. 7 araw mo itong gagawin araw-araw. Maghahandog ka ng isang bakang lalaki para sa kasalanan. Gagawin mo ito upang maalis sa altar ang kasalanan. Pagkatapos, busan mo ito ng langis at italaga. 7 araw kang maghahandog ukol sa kasalanan at pagtatalaga. Pagkatapos, ito ituturing na sagrado at anumang malagay rito ay magiging sagrado. Ang paghahandog araw-araw. Ganito ang gagawin ninyong paghahandog sa altar araw-araw. Kumuha kayo ng 2 tupang 1 taon ang gulang at siya ninyong ihahandog. Isa sa umaga, isa sa hapon. Ang ihahandog sa umaga, isamahan ninyo ng isang salop na pinakamainam na harinang minasa sa 6 na litrong langis. Maglagay rin kayo ng 6 na litrong alak bilang handog na inumin. Ang ihahandog naman sa hapon ay samahan din ninyo ng handog ng pagkain at inumin upang ang usok nito ay maging mabangong samyo kay Yahweh. Ang paghahandog na ito ay gagawin ninyo habang panahon. Gaganapin ninyo ito sa harapan ko sa may pintuan ng tabernakulo. Doon ko kayo tatagpuin. Doon ako makikipag-usap sa inyo. Doon ko nga tatagpuin ang mga Israelita at ang mga puok na iyon ay pagbabanalin ng aking kapangyarihan. Gawin kong sagrado ang tabernakulo, ganun din ang altar, at ibugpod ko si Aaron at ang kanyang mga anak na lalaki, upang maglingkod sa akin bilang mga saserdote. Ako isa sa kanila, at ako ang magiging Diyos nila. Makikilala nilang ako si Yahweh, ang Diyos na nagligtas sa kanila sa Ehipto. Maninirahan akong kasama nila, ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Chapter 30. Ang altar na sunugan ng kamanyang. Gumawa ka ng altar na akasyang sunugan ng kamanyang. Gawin mo itong parisukat, 18 pulgada ang haba, gayon din ang luwang at 36 na pulgada ang taas.
Ang 4 na sulok nito ay lalagyan mo ng sungay na parang kaisang piraso ng altar. Babalutin mo ito ng lantay ng ginto at lilistonan ng ginto. Ang paligid, kakabitan ito ng argolyong ginto sa magkabilang gilid. Sa ibaba ng liston para suotan ng pasanan. Nayari sa akasyang balot din ng ginto. Pagkayari, ilalagay ito sa labas ng tabing ng kaban. Ilalagay ito sa labas ng tabing ng kaban, ng tipan at sa luklukan ng awa. Dito ko kayo tatagpuin tuwing umaga. Magsusunog dito ng kamanyang si Aaron. Pag-aayos niya sa mga ilaw, ganon din ang gagawin niya kung gabi. Pag-aayos sa mga ilaw araw-araw, gagawin ninyo ito at ng inyong magiging kaapu-apuhan. Huwag kayong magsusunog dito ng kamanyang ng iba sa iniuutos ko. Huwag din kayong magdadala rito ng handog na susunugin. Maging hayop, pagkain o inumin, minsan 1 taon, gaganapin ni Aaron ang seremonya sa paglilinis ng kasalanan. Ang 4 na tulis ng altar ay papahiran ng dugo ng hayop na handog para sa kasalanan. Gawin ninyo ito habang panahon ang altar na ito'y sagrado at nakatalaga kay Yahweh. Ang buwis para sa templo. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pagkuha mo ng senso ng Israelita, bawat isa hihingan mo ng pantubos sa kanilang buhay. Iahandog nila ito sa akin para walang kapahamakang umabot sa kanila habang ginagawa ang senso. Lahat ng mabilang sa senso ay magbabayad ng kalahating siklo ayon sa timbangan ng templo. Bilang handog sa akin, lahat ng 20 taon pataas ang isasama sa senso. Pareho ang halagang ibabayad sa pantubos ng mga mayaman at ng mahirap. Lahat ng kailangan sa lahat ng ibabayad nila ay gagamitin sa mga kailangan ng tabernakulo. Ang halagang ibibigay nila, pantubos ng kanilang buhay, at sa pamagitan nito, maaalala ko ang mga Israelita. Ang palangganang hugasan. Sinabi ni Yahweh kay Moises, gumawa ka rin ng palangganang tanso at ng tansong patungan nito. Ilalagay mo rito sa pagitan ng altar at ang turdang tipanan. Pagkatapos punuin mo ng tubig. Ito ang gagamitin ni Aaron at ng kanyang mga anak sa paghuhugas ng kanilang mga paa at kamay. Kailangan sila'y maghugas bago pumasok sa turdang tipanan o bago magsunog ng handog sa altar. Kung hindi sila'y mamamatay, kailangan nga maghugas muna sila ng paa at kamay upang hindi sila mamatay. Ito'y tuntuning susundin nila at sa kanilang lahi habang panahon. Ang langis na pangpahid at ang kamanyang. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pumili ka ng pinakamainam na pabango. 20 librang mira, tigsa 10 librang kanila, at mabangong tambo, at 20 librang kasya. Pagkatapos kumuha ka ng 5 litrong langis. Paghaluhaluin mo ito tulad ng ginagawa ng mahuhusay na manggagawa ng pabango, at ito ang langis na gagamitin mo sa pagtatalaga. Pahiran mo nito ang tuldang tipanan at ang kaba ng tipan, ganon din ang mesa at lahat ng kagamitan nito. Ang ilawan ay mga kasangkapang kaugnay nito at ang altar na sunugan ng kamanyang. Pahiran mo rin ang altar na sunugan ng mga handog at mga kasangkapan nito. Ang palangganang hugasan at ang patungan nito, ganyan ang gagawin mo sa pagtatalaga ng mga kasangkapang nabanggit upang ito'y maging sagrado rin ang lahat ng madaiti rito. Pagkatapos, si Aaron naman at ang kanyang mga anak ang bubusa ng langis na ito upang lubos silang matalaga sa akin bilang mga saserdote. Sabihin mo sa mga Israelita,
na ang langis na ito'y sagrado at siya ninyong gagamitin habang panahon. Huwag ninyo itong gagamitin sa karaniwang tao at huwag gagayahin ang paggawa nito. Ito'y sagrado at kailangang igalang. Ititiwalag ang sinumang gumawa nito at ang sinumang karaniwang tao na gumamit nito. Ang kamanyang. Ito po yung history ng kamanyang. Sa harap ng kabanang tipan, sa dakong itinatangi ko, para tagpuin kayo, aariin ninyo itong sagrado. Huwag na ninyong gagayahin ang mga Huwag ninyong gagayahin ito kung gagawa kayo ng kamanyang na pansariling gamit. Aariin ninyong ito'y bukod tangi kay Yahweh. Ititiwalag ang sinumang gumamit nito bilang pabango. Ayan, dito po tayo magwawakas o magtatapos sa chapter 30. Pero bigyan ko po muna ng may nakita po ako dito yung paggamit ng kamanyang. Sabi po ni Yahweh dito ay ititiwalag ang sinumang gumamit nito bilang pabango. Ibig sabihin, ang kamanyang pala ay talagang para lang po sa ating Panginoon. Pero, nung araw po, nung hindi ko pa po alam ang laman ng Biblia, ay ginagamit po namin yan sa pagpapalayas daw ng mga masamang espiritu, pang pausok sa loob ng bahay. At ngayon po, habang binabasa ko po itong salita ng Diyos dito sa Exodo, ay mauunawaan po natin ang kahalagahan ng kamanyang, kung paano po ito gagamitin at kung para kanino. So, ang kamanyang po ay para lamang kay Yahweh. Yan po yung mabangong samyo na nakakarating sa trono ng ating Panginoon sa kalangitan. Ang atin po mga binasa ay talagang nakaka-amaze kasi sabi ko nga po kahapon, wala namang engineer ng araw, walang architect. Ewan ko kung may ballpen, hindi ko alam kung anong ginagamit nilang pang sulat noon. Pero sa dami ng instructions ng Panginoon kay Moises, parang masakit sa bangs, masakit sa utak na isipin na kung paano po nasa ulo ni Moises yung lahat ng mga parts ng mga pinapagawa ng Panginoon at kung paano po ayusin ang lahat. Pero sabi ko nga, walang imposible sa ating Diyos. Ang Diyos po ay makapangyarihan sa lahat at siya po ang nagbigay kay Moises ng kakayahan, ng karunungan kung paano niya po ito gawin. Nakakatuwa po ang Panginoon. Kahit man sa ating mga buhay, kung minsan ay meron po tayong mga sitwasyon na parang ang gulo, parang ang labo, parang nagkahiwa-hiwalay na yung mga parts ng buhay natin, pero ang Diyos po ay talagang, siya po yung Diyos na nag-aayos ng lahat. Isinasauli yung mga bahagi na nawalay, inaayos yung mga bahagi na naputol o nasugatan, kasi nga po ang ating Diyos ay makapangyarihan sa lahat at wala pong bagay na hindi niya kayang gawin. Ang nakita ko po dito, si Moises ay nakinig lang sa mga instruction ng Panginoon. Hindi po siya nagsalita, hindi rin po siya nagtanong sa Diyos o hindi rin siya nagbigay ng opinion kung anong gagawin. Bakit kaya? Siguro naisip ni Moises, ang lahat ng instruction, ang lahat ng itinuturo ni Yahweh sa kanya, ito ay tama. Dahil andoon ang kanyang pananalig kay Yahweh, ang ating Diyos, ang ating Ama sa Langit, na nagawa nga ng Panginoon yung lupa, yung tubig na patuloy na umaagos, pero saan talaga ang dulo nito? Di po ba? Imagine yung dagat, hindi naman umaapaw, pero pagkalalim-lalim, yung mga ilog, tuloy-tuloy ang takbo ng tubig. Pero nasaan ang dulo? Di po ba na, siyempre pag puno na, kunyari, nasa dulo na. So, maiimbak na doon ang tubig. Maiimbak na hanggang sa
lumubog na ang buong mundo, ano po, pero hindi eh. Kasi yung mga gawa ni Yahweh, yung kanyang mga ginawa ng gamit ang kanyang salita na makapangyarihan, ay talaga pong wala pong makakatulad, walang makakagaya. At yun po mga baradong kanal natin kung bakit po umaapaw. Kaya nga po may bara kasi maraming basura. So sa buhay naman po natin kaya may bara kung bakit hindi makarating ang ating panalangin sa langit sa Panginoon kasi nakabara ang mga kasalanan. Ano po? Kaya dito po sa aking binasa, nakita po natin dito yung grabe ang kapangyarihan ng Panginoon. Hindi man po nagsabi si Moises na, "Itika Lord, saan ba kukuha ng diamante? Saan ako kukuha ng kornalina? Ano ba yun? Lahat ng mga materialis na aking gagamitin sa altar, sa tabernakulo, saan ba kukunin yon?" Ngunit si Moises ay nagtiwala kay Yahweh na ang lahat ng sinasabi, instruction o mga materialis na gagamitin, alam ni Moises na ang Diyos pa rin ang magbibigay ng lahat ng iyon. Kaya si Moises, gaano man kadami ang instruction ni Yahweh at gaano man kadami ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon, kalmado lang si Moises. Patuloy lang na nakikinig. Alam niyo po, sa buhay natin mga kaibigan, kapag may mga desisyon, may mga plano, para po magkaunawaan talaga ang bawat pamilya, ano po, isang grupo, kahit man sa church, habang nagsasalita po yung leader at pinapaalam kung ano po ang plano, kailangan lang po talaga nating makinig din. Sa pamilya, ganun din kung ano po yung sinasabi at tinitignan natin kung magiging mabuti, ay makinig lang din po tayo. Ngunit doon po sa sitwasyon na sa tingin natin, teka muna, parang mali pwede po tayo mag-suggest ng may kababaang loob, hindi yung may kataasan ng ating puso. At sa mga leader naman, family, churches, companies, o kahit anong klaseng leadership, ano po, anong klaseng grupo, dapat yung feeling someone lang, hindi yung feeling somebody. Si Yahweh habang nagsasalita, hindi po natin nabasa dito, "O Moises, tandaan mo, ako yung makapangyarihan mong Diyos. Ako ang nakakaalam ng lahat." O di po ba wala tayong narinig o wala tayong nabasa sa ating sinabi, kundi puro lang instruction ang kanyang binigay at hindi siya nagmalaki sa kanyang sarili bilang Diyos. At si Moises naman ay nakinig lang at tinatandaan marahil ang lahat ng sinasabi ng Panginoon. Kaya sa ating mga buhay, kapag may sinasabi ang Diyos, ibig sabihin meron siyang instruction sa buhay natin na yung mga instruction minsan na yung panahon ikaw ay nangailangan, tinulungan kita at binigyan kita ng mga taong hindi madamot sa iyo. Ngayon naman, na ikaw naman ang meron at yung nagbigay naman sa iyo ang walang-wala, ay huwag mo siyang kalimutan. Kailangan nating tumanaw ng utang na loob sa Panginoon at sa mga tao na ginagamit niyang alulod ng kanyang biyaya at pagpapala sa ating mga buhay. Nakakatuwa yung mga sitwasyon na kapag ang Diyos ay nagtuturo, tapos tuturuan din natin ang Diyos, sobrang nakakahiya sa Panginoon. Naalala ko po yung mga tao na pinadala ng Panginoon ng kanyang salita at ginamit ang buhay ko. Nung muli po kami nagkita ay namangha na lang talaga ako sa mga nangyayari at talagang habang nagsisharing kami ay hindi na siya nakikinig sa aking sinasabi.
Siya na yung nagsasalita, siya na yung maraming alam sa Biblia, siya na yung lahat ay alam na niya at wala na akong bahagi o oras para magsalita kasi lahat ay alam na niya. Pag ganyan po ang ating na-encounter, huwag na po tayong umimik. Pakinggan na lang natin siya at habang nakikinig tayo sa kanya ay mag-intercede na po tayo na mawala sa buhay ng mga taong ito ang kataasan, kayabangan at pagmamalaki sa harapan ng Diyos. Nakakalungkot pong isipin na ang isang leader, pagdating ng panahon, ay siya na ang tuturuan ng kanyang tinuruan. Pwede pong mag-sharean ng kaalaman ng karunungan ng isang leader at ang isang manggagawa na under sa isang leader o isang professor at isang estudyante, isang guro at isang mag-aaral. Pwede pong mag-sharean, pero hindi po sa lahat ng oras yung itinuturo ng mga leader yung practical na po, literal, mga leader ng tao ay mas marami siyang alam doon sa kanyang tinuruan. Kasi yung mga leader before, tumatanda po yun, medyo nababago na ang mga teknolohiya sa panahon ng kanyang mga tinuturuan ng mga estudyante. So, ibig sabihin, ang nalaman lang ng estudyante nung panahon na siya tinuturuan, yung mga sa panahon ng isang tagapagturo. Pero, sa panahon naman ng tinuruan, dapat ang leader ay makinig din kasi may mga pagbabago. Ano po? Pero, sa salita ng Diyos, wala pong tema na nabago sa salita ng Diyos. Pero, may nababago sa buhay ng tao o binabago ng salita ng Diyos. Patuloy ang buhay ng tao. Kaya, ang nakita ko po dito, wala pong ibang tagapagturo sa buhay natin bilang mga anak ng Diyos, kundi ang ating Panginoon lang. Siya lang ang pinakamatalino, pinaka-humble, pinakamakapangyarihan na leader ng buong mundo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. Masarap lang pong pakiramdaman yung leader na down to earth. Alam niyo po yun? Yung sa bawat salita habang nagtuturo ay nararamdaman po natin yung kanyang puso na sa susunod uli na magtuturo ay excited tayo na mapakinggan siya uli. Pero yung leader na nagtuturo tapos puro lang yung sarili niya ang kanyang tinuturo, ang kasunod po nun wala na pong makikinig. Kaya mga kaibigan, gayahin na lang po natin yung karakter ni Moises na habang nagsasalita at nagbibigay ng instruction ang Panginoon ay hindi po si Moises nagtatanong, hindi umiimik, kundi nakikinig lang. Mas maganda po yung listener po tayo kasi kapag marami po tayong sinasabi o kaya kahit marami tayong alam at hindi pa po oras o turn na tayo magsalita, huwag po nating i-interrupt yung nagsasalita o nagpapaliwanag kahit may alam pa tayo. Makitaan po tayo ng mga anak ng Diyos ng tamang karakter, tamang attitude, tamang kaisipan, tamang kilos, at tamang pag-uugali. Dahil yun po ang nais ng Diyos, yung kababaang loob na nagmumula sa Kanya at ipinasa niya sa atin. Dahil ang Diyos, kahit marami siyang alam, lahat Kanyang nalalaman. Siya ang may akda ng lahat ng bagay. Siya ang Alpha at ang Omega, ang simula at ang wakas. Pero hindi po natin narinig sa Panginoon ang kataasan ng pananalita at kayabangan. Kundi ang itinuro po niya sa atin,
ay kababaang loob habang tayo po ay sumusunod sa Kanya at nakikinig ng Kanyang salita. So, yun lang mga kaibigan, ang isang bagay na nakita ko po dito na napakaganda pong mga ginawa ng Panginoon na ipinakita kay Moises ang kanyang pagkatao bilang Diyos. At salamat sa Panginoon sa pagiging masunurin din ni Moises sa Panginoon. Ganon din si Aaron at ang kanyang mga anak. Purihin po ang ating Panginoon, mga kaibigan. Salamat sa Diyos sa araw na ito at nakatapos na naman po tayo ng pang day 17 po sa pagbabasa ng Biblia. Tayo po muna ay mag-closing prayer para po masilyuhan ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo ang kanyang salita na ating binasa. Aming Diyos Ama, maraming salamat po sa iyo, O God, dahil ikaw ang Diyos na totoong-totoo. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. At sa bawat salita na ginagamit mo, ay naroon, O Diyos, na para itong tabak o bawat salita na sinasabi mo na habang binabasa namin yung mga revelasyon mo, O Diyos, ay para bang isang tabak na sumusuot sa pinakautak ng aming mga buto na ang iyong salita ay makapangyarihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa bawat salita na aming binabasa, sa bawat salita mo na nagpapahayag ng iba't ibang revelasyon sa buhay namin na nagbabasa at mga nakikinig. Patuloy niyo po kaming samahan, gabayan sa bawat araw sa pagbabasa at pakikinig ng iyong salita. Patuloy niyo pong ipaunawa sa amin ang bawat salita mo, ang bawat instruction mo, ang bawat bagay na nais mong ipahayag sa buhay namin. Kaya aming Diyos Ama, muli maraming salamat po sa iyo sa araw na ito. Salamat po sa iyong gabay, sa iyong patnubay, sa iyong pag-ibig, sa iyong divine protection na patuloy po naming nararanasan. Ganon din ang aming buong sambahayan. Maraming salamat po Ama sa buhay, sa hininga, sa kalakasan, sa karunungan, kaalaman at katalinuhan kung paano po namin mapaglabanan ang mga tukso ng kasalanan sa mundong ito, O God. Salamat po dahil ikaw ang aming Diyos na buhay, banal at makapangyarihan sa lahat. Salamat sa iyong mga biyaya, sa iba't ibang uri ng biyaya na hinihiling namin sa iyo at ipinagkakaloob mo naman sa buhay ng iyong mga anak. Kaya Ama, muli po ay hinihiling po namin po sa iyo ang mga dalangin ito sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at patuloy na po namin inaalay sa iyo ang pinakamataas na papuri, ang lahat ng pasasalamat, ang lahat ng karangalan, kaluwalhatian, kadakilaan at kapangyarihan na tanging para sa iyo lamang. Pinapasilihan din po namin ang banal na dugo ng Panginoong Jesucristo at ang kapangyarihan ng banal na Espiritu Santo ang bawat salita na aming nabasa ngayong araw. Salamat po Panginoon, salamat sa banal na Espiritu Santo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Hanggang bukas muli mga kaibigan, nawa po loobin ng Diyos na bukas po ay magising tayong lahat. Salamat po sa Panginoon. Hanggang dito na lang po muna ang inyong Lola Inday. Pagpalain po tayong lahat ng ating Diyos. Amen.